Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRY Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol po dito sa pasabog nila Kim and Paolo mga kakimpaw na pinaka-iniintay po ng lahat. And syempre tungkol po dito sa ikinakabog ng dibdib po ng mga fans. So ano nga ba yan mga kakimpaw? Bakit ba kinakabahan na ngayon ang Kimpawlandia? So yan po ang alamin natin at pag-uusapan sa gabing ito. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify ng mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita. So ang comment na napili natin po for tonight ay mula po kay Miss Mila Carillo. So shoutout po sa inyo at magandarang gabi. And ayun nga sa kanyang komento, alam mo Ma'am Gandara, hindi na namin pinapansin ang basher. Tigilan nyo na ang Kimpaw. Good support lang kami hanggang dulo. Ayaw namin magulo ang isip namin. Masakit sa ulo? Kung hindi kayo naniniwala kay Paolo na totoo ang pagmamahal ni Pao kay Kim, si Kim lang ang prinsesa ni Pao sa buhay niya hanggang sila'y makasal ni Kim and Pao. Sapat na sa amin na makitang masaya kami, mga bashers, ay tigilan nyo na. Kakasira sa aming idol. Ang laki ng pagmamahal namin sa Kimpaw. God knows, always forever. Kimpaw Fans Senior, laging tapat, tiwala kami sa Kimpaw. Mga paayuda, sapat na sa amin. Have a nice day! Nandito na lang kami sa paligid. Thanks God, ang blessing sobrang malapit sa Kimpaw. Thank you so much din Miss Mila Carillo sa inyong komento. And sana nga po ay hindi lahat nagpapa-apekto ng mga kakimpaw sa mga bashers. Nag-matured na rin po at nasanay na rin at namanhid na rin. Kasi lagi naman po araw-araw naman po silang ganyan mga kakimpaw. May bagong binubuong issue, kina Kim and Paolo, and hirap na hirap po silang tigilan. Para bang addiction na ngayon nila ang Kimpaw. Parang mas obsessed pa po ata sila kaysa sa atin. And sa mga hanggang ngayon ay hindi po naniniwala sa relasyon ng Kimpaw, ito po ang pruweba mga kakimpaw. Mga post ni Paula Avellino kung saan nagpapakita lamang na silang dalawa ay tunay pong laging magkasama saan man po magpunta. So bakit sila laging magkasama saan mang magpunta, kasi nga mag-jowa or mag-josawa silang dalawa, diba mga kakimpaw? Tinatanong pa ba yun? Kaya sa mga hanggang ngayon, di naniniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami, hindi niyo po titinag ang aming paniniwala sa Kimpaw. Anyway, muli, thank you so much Miss Mila sa inyong komento and dumako naman tayo ngayon sa ating mga update para po sa gabing ito, no? And unahin na natin pag-usapan itong edit post ni Paolo Avellino. Mga edit post ni Carlos Miguel. So, nag-edit po siya ng picture ni Paolo Avellino sa kanya pong please space kung saan dinagdag na po niya si Chinita Princess dyan. O, diba? Sagot na po niya ang pangungulila natin, mga kakipi. And speaking of pangungulila, so eto na nga mga kakimpaw. Napansin ko lamang po, na parang wala po mga pictures ngayon together sila Kim and Paolo. Namimiss ko na mga kakimpaw. Kaya naman malaking tulong itong mga edit ni Carlos Miguel. Ayan, para po tayo, maging masaya, di ba mga kakipi? Oo nga, medyo matagal-tagal na rin na wala
po silang pictures na magkasama together. Kumari nga lang po, araw-araw sila mag-promote kahit wala pang ipopromote para lang magkasama silang dalawa. Hope sa mga guestings no sa susunod, kunin na po ang Kimpaw para kompleto at makita na po ulit natin sila na magkasama. Nakakamiss na kasi talaga sila pong tunay. Masyado na silang bisihan ngayon, ilang mga bagay. Sana nga lang po totoo yung sa MMFF. Para sa ganun, mapanood po ulit natin ang movie nilang dalawa and makita ulit magkasama sa mga behind the scenes. So, sabi nga po dito ni Carlos Miguel, kilig yarn, haha, nako, alam mo lang, kilig na kilig. Alam ko ang pinagdadaanan nating lahat this past few days. Kaya naman, I did this edit. Thank you for all the love and support for us. Always defending Kimi against all odds. Hashtag Team Panatag. And nakakatuwa lang din kasi alam na alam ni Carlos Miguel yung atin pong kiliti. Kung ano po yung makakapagpasaya sa atin mga kakimpaw. Lalo na nitong mga nagdaan po na araw. Ayan, talaga namang tayo po'y pinatakte ng mga bashers. Ano po? Naku, isa po talaga sa mga hindi po natin makakalimutan na experience. Anyway, sabi naman dito nakakaloka naman yung statement na Kim Chiu is endorsing online gaming versus May Dison na walang ini-endorso na online gaming. Una, bakit? Illegal ba yung bingo? Hindi naman. License online game siya with pagcore. Second, bakit? Si Kimi lang ba celeb na may online game na ini-endorse? O ayan, grabe pa din nga talaga mga Kimpaw ang kayabangan ng mga surot na yan, no, mga ka-KB. So, pati po endorsement ni Kimi, sinisilip na rin po. Hindi naman po illegal ang Bingo Plus sapagkat yun pinaka-register and legal to, mga ka-KB. Kaya naman, yung mga nagko-compare kay Raisa May and Kim Chiu, wala na rin pong patunguhan mga kakimpaw. Kasi kahit ano pong sabihin nila mga kakipi, pistado na. And kahit gamitin po ninyo endorsement ni Kimi para sirain po siya, hindi po kayo magwawagi mga kakimpaw dahil dead mabels po si Kim Chiu sa inyo. Sa katunayan po niyan, flinex pa po niya lalo yung nasa draft niya. Patunay na wala po siyang pakialam sa inyo pong mga hanash, sa inyo pong paninira sa kanya, sa inyo pong pagmamaliit po sa kanya. Bali, wala na po ang lahat ng yon kay Chinita Princess. Namanhid na si Kim sa paulit-ulit yung ginagawa pong pangbabatikos sa kanya. Anyway, dumako naman po tayo dito sa eksena po ng The Alipay sapagkat malapit na nga itong matapos. So, meron nga po pala talagang kinuhang scene sa Canada, no? So, sa Prime Video, wala po kasi mga kakimpaw. Ngayon, ipapalabas po sa Free TV. Pero ang tanong kasama po nga po ba dyan ni Chinita Princess or ni Stella, si Vincent? Sabi po dito, sabi na dinagdag lang si Canada para kahit papaano, kahit panaginip, natupad pangarap nila na magkasama sa isang lugar na tahimik at malaya sila. Pero matinding iyakan na naman ang ending. Need talaga merong mag-sacrifice. And yan ang kinakaba po ng puso ngayon ng Kimpaulandia sa katapusan o sa finale po ng The Alipay. Ayan, di po maiwasan nilang kabahan kung ano nga ba magiging resulta. So baka kasi pati po sa ending ay pinuto lang din po ng Prime, mayroon pa rin pong umaasa. Pero sana nga, no, hindi po masyadong masakit. Pero mukhang masakit daw talaga Sabi nga dito, parang mas masakit isipin kung ganon man ang mangyayari. Mas masakit pa yun sa ending ng 3 weeks mag-iisip ng possible ending. Aasa sa happy ending pero expect the unexpected. Whatever
sure. When it comes from Kim Pao, sure, the best yan. Masaya man or masakit. Para talagang tumatak, no, sa isipan po ng mga tao tong Di Alibay. Sabi nga nila, hindi po nila sasacrifice yung ganda ng kwento para po sa kilig lang mga kakipi. Dapat mabigyan din talaga ng hustisya po yung ganda ng pagkakasulat dito sa Di Alibay. Pero ayun na nga ang katanungan, magluluksa ba ang Kim Pao Lanchas sa pinale or hindi? Maraming umaasa pa rin na hindi at putol. Di ba kayo po mga ka-Kim Pao, kinakabahan na rin po ba kayo sa magiging ending nito? Tingin po ninyo, magluluksa na naman po ba tayo for the second time around? Naku, yanda nyo na po ang tissue. Sabi nga dito, kinakabahan ako sa ending. Magluluksa ba kami for the second time around kay Vincent? Sepangs na nalalapit na talaga ang pagwawakas ng Di Alibay ang buong katotohanan. Samantala, next topic naman nga tayo mga ka-Kim Pao, and patungkol po ito sa bagong business venture ni Paolo Avellino. So makikita nyo po dito, ayan mga ka-Kim Pao, yung pwesto ng play space ni Paolo Avellino. Sabi po dito, galing ako Ayala, Vermosa kahapon and dumaan ako sa play space. Looking forward na, OMG, mukhang malaki talaga ang space nila. Sa mga magtatanong, yes, it's located on 3rd floor building. Ayan, beside the cinemas. And they're opening 2 to 3 weeks from now. Malapit na pala mga ka-Kim Pao na, and mukhang malaki nga talaga siya. So, marami pong magagawa ang mga bata, no, makakapaglaro po sila ng mga ayos, may space, mga ka-Kim Pao. And kita nyo naman po sa mga pictures ni Pao, talagang nakaka-excite. And speaking of nakaka-excite, ito na nga ang pinaka-iniintay po ng lahat. Usap-usapan po na gusto po ng Kim Pao magtayo ng coffee shop. And ito na nga, meron pong post si Paolo Avellino na mukhang para po ito sa coffee shop nilang dalawa. Nag-aaral na nina Kim and Paolo. Hey, grabehan naman nga yun. So, anong palagay ninyo mga ka-KP sa mga post ni Paolo? Ito nga kaya ipahiwatig na magtatayo na sila ng business si Chinita Princess. Ayan, makikita nyo po dito sa inyong mga screen. At saka yung space mga ka-Kim Pao, palagay nyo, nagtatalo kasi yung iba sabi studio daw, and yung iba naman coffee shop mga ka-Kim Pao. Bis kasi dito sa may parang kusina yan, di ba mga ka-KP? Anong palagay po ninyo? So, antay na lang po tayong lahat mga ka-Kim Pao, and pag nayari na po, maniguradong pasabog po yan sa lahat. Kahit ano naman pong business okay lang, basta magkasosyo silang dalawa ni Kim Chiu. So, yun lang po muna for today or for tonight. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin, Chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.